Magandang araw mga bata. Narito tayo ngayon sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pag-uugnay ng binasa sa sariling karanasan. Ika-4 na markahan, ikatlong linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iuugnay ang binasa sa sariling karanasan. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Isulat ang salitang tama kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap at mali kung di wasto. May 1 minuto kayo para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, ang talata ay lipon ng mga pangungusap na may isang paksa. Ang tamang sagot ay tama. Bilang 2, nagsisimula sa malaking letra ang bawat salita ng pamagat ng talata. Ang tamang sagot ay tama. Bilang 3, dapat na may pasok o indensyon ang pasimula ng talata. Ang tamang sagot ay tama. Bilang 4, lagyan ng tamang bantas ang dulo ng bawat pangungusap. Ang tamang sagot ay tama. Bilang 5, ang mga pangungusap ay isang talata ay dapat hindi magkakaugnay. Ang tamang sagot ay mali. Magaling mga bata! Tingnan ang mga larawan. Ano-ano ang iyong nakikita? Saan mo ito madalas na nakikita? Nakaranas ka na bang dumalo sa pagdiriwang na ito? Ano sa tingin mo ang ipinagdiriwang? Ipinagdiriwang nila ang isang pista. Ano ang ibig sabihin ng salitang pista? Ang salitang pista ay maaaring isang handaan o kaya ay isang piging. Ano nga ba ang pista? Bakit ipinagdiriwang ito ng isang lugar? Sa ibang lugar, ang pista ay pagpapasalamat sa kanilang patron dahil sa mabuting ani at magandang buhay. Paano ipinagdiriwang ang pista sa inyong barangay? Ano-ano ang iyong mga nakita at naranasan sa pagdiriwang ng pista? Nasiyahan ka ba sa mga naging karanasan mo sa pagdalo sa pista? Nais mo bang dumalo sa pagdiriwang ng pista sa ibang lugar? Ating basahin ang maikling kwento. Ang pistang babalikan ko. Araw ng Sabado, noon isinama ako ni Nanay sa Lucban, Quezon upang dumalo sa Pahiyas Festival. Malugod kaming tinanggap ng aming mga kamag-anak. Napakaraming pagkain ang nakahain sa lamesa. Maraming mga tao ang bumibisita sa kanilang lugar sa ganitong araw. Bigla akong napalabas ng bahay nang marinig ko ang mga sigawan.
Hayan na, magsisimula na ang parada. Ang sigaw ng mga tao, ang daming tao sa kalsada. Lahat sila gustong manood. Dahil ako ay maliit, wala akong masyadong makita. Natuwa ako sa isang dayuhan nang yayain niya akong lumipat sa kanyang pwesto sa unahan. Agad akong nagpasalamat sa kanya. Wow! Nakakatuwa talaga dito. Sana ay isama uli ako ni nanay sa susunod na taon. Ang sabi ni Lino. Naku, lalo kang malilibang kapag nakita mo ang maririkit na palamuti sa kanilang mga bahay. Talagang malikhain ang mga Tagalokban. Sambit ni nanay. Hinding-hindi ko malilimutan ang pistang ito. Babalik ako dito. Tanong, bilang isa. Ano ang pamagat ng kwento? Ang pamagat ng kwento ay ang pistang babalikan ko. Ikalawa, saang pista pumunta ang mag-ina? Sa Lukban, Quezon. Ikatlo, ano-ano ang kanyang nakita at naranasan sa pagdiriwang ng pista sa Lukban, Quezon? Maraming handang pagkain, maraming tao, at may parada. Bilang apat, bakit kaya nasabi niyang babalik siya? Dahil hindi niya malilimutan ang kanyang masayang karanasan dito. Ikalima, kung ikaw ang bata sa kwento, nanaisin mo rin bang bumalik? Bakit? Opo, dahil hindi mo ito malilimutan. Ika-anim, ano-anong mga karanasan mo ang maiuugnay mo sa iyong binasa? Masayang-masaya ako kapag ipinagdiriwang ang pista sa aming barangay dahil napakaraming hinahandang pagkain. May parada ng banda, may iba't ibang palaro at paligsahan, at maraming bisita. Paano mo nasasabi na naiuugnay mo ang binabasang kwento sa iyong sariling karanasan? Mas madali mong nauunawaan ang binabasa mo kung ito ay naranasan mo na. Nararamdaman mo ang damdamin ng tauhan sa kwentong binabasa mo kung ito ay naranasan mo na. Gawain isa, basahin ang maikling kwento, isulat ang mga hinihingi sa bawat bilang. Ang plano ni Bitoy, marami nang nakasabit na parol at makukulay na ilaw sa bintana. Naririnig na rin ang mga awiting pamasko. May plano si Bitoy at ang kanyang mga kaibigan. Kumuha si Lino ng basyong lata ng gatas, binutasan niya ito sa magkabilang dulo, tinakpan ng butas gamit ang plastik na inunat at ipinirmi ng goma. Si Mario naman ay kumuha ng maraming tansan gamit ang malaking bato, pinitpit niya ito. Binutasan niya sa gitna ang mga napiping tansan. Isinuot niya ang binilog na alambre sa mga tansan. Gawain dalawa. Ano-anong mga karanasan mo sa buwan ng Disyembre ang maiuugnay mo sa mga ginawa ni Bitoy at ng kanyang mga kaibigan? Isulat ang mga ito sa loob ng parol. Mayroon kang 1 minuto para ito ay gawin.
Gawain 3. Basahin ang maikling talata at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang sakit na coronavirus o COVID-19. Ang ating bansa ay lubos na naapektuhan ng sakit na tinatawag nating coronavirus. Nagdulot ito ng matinding suliranin hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Umabot sa milyon ang naapektuhan at daang libo ang mga namatay. Maraming kababayan natin ang nawalan ng trabaho, pati na rin ang mga OFW. Marami sa mga frontliners na tinuturing nating mga bayani sa panahong ito ang nagbuwis rin ng kanilang buhay. Nakakatakot ang sakit na ito, hindi natin ito nakikita at napakabilis ng pagkalat nito. Upang maiwasan natin ang sakit na ito at matigil ang paglaganap nito, kailangan nating sundin ang mga alituntunin ng DOH at ng ating pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoong Diyos na malagpasan natin ang pagsubok na ito sa ating buhay at bumalik na sa normal ang ating pamumuhay. Sagutin ang mga tanong. Anong sakit ang nagdulot ng matinding suliranin sa ating bansa at sa buong mundo? Ito ay ang sakit na coronavirus o COVID-19. Ikalawa, paano mo masasabi na matindi ang epekto ng virus na ito? Dahil nagdulot ito ng matinding suliranin hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Sino ang mga itinuturing nating mga bayani sa ating bansa? Tinuturing natin ang mga frontliners na bayani. Ika-4, bakit nakakatakot ang sakit na coronavirus? Nakakatakot ang sakit na ito, hindi natin ito nakikita at napakabilis ng pagkalat nito. Ika-5, habang binabasa mo ang talatang ito, ano ang iyong nararamdaman? Bakit? Paglalahat. Lagyan ng check ang bilang na nagsasaad ng natutuhan mo ngayong araw. Mayroon kang 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, natutuhan ko na ang pagbabasa ay mahalaga sa buhay ng tao. Nalalaman ko na maaari nating iugnay ang ating mga binabasa sa ating sariling karanasan. Nalalaman ko na sa pamamagitan ng pagbabasa ay maaari tayong makapagbigay ng sarili nating ideya o reaksyon batay sa ating mga karanasan. Mahusay mga bata! Pagpapahalaga. Sa panahon ng pandemya, marami tayong nababasang mga negatibong balita sa telebisyon, social media, at mga dyaryo patungkol sa negatibong dala ng COVID-19. Bilang isang mag-aaral, marapat na sundin natin ang mga payo na sinasabi ng ating mga magulang upang tayo ay mailayo sa kapahamakan.
Gamitin natin ang mga nabasang impormasyon bilang aral para sa ating mga sarili. Sa kasalukuyan, huwag nating kalimutang manalangin at mag-ingat para sa kaayusan ng sanlibutan. Panuto: sumulat ng maikling panalangin na nais mong hilingin sa Diyos patungkol sa pandemyang sumalanta sa ating bansa at sa buong mundo. Isulat ito sa loob ng puso. Mayroon kayong 30 segundo para ito ay gawin. Pagtataya: batay sa iyong mga nabasa tungkol sa pandemyang dulot ng COVID-19, sumulat ng 5 pangungusap na nagsasaad ng iyong mga naging karanasan sa panahon na ang Metro Manila at ibang bahagi ng Pilipinas ay nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli.